This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Pagpatay sa isang aso na nakatagdang katayin. Nakuhanan ng video sa isang barangay sa La Trinidad, Benguet. Tatlong bayan at isang syudad sa Pangasinan nakararanas ng pagbaha. Mahigit 160,000 pamilya sa Central Luzon apektado ng walang tigil na pag-ulan. At selebrasyon ng pagsisimula ng National Teachers Month, tunghayan. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag kamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Ilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. 13 barangay sa Dagupan City ang mahigpit na minomonitor ngayon ng CDRRMO dahil sa banta ng pagbaha. May ulat si Claire Lacanilaw Dungka. Nakataas pa rin sa red alert status ang Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa patuloy na pag-ulan. 13 low-lying barangays ang binabantayan ng CDRRMO. Ang pinaka-concern namin ngayon is yung itong mga barangays along the Sinukalan Pantal kasi medyo tumataas na rin yung water level sa Sinukalan Pantal at ito ay possible na mag-overspill sa mga karatig na barangays. 9 na pamilya mula sa Barangay Maluwad ang inilikas dahil sa pagbaha. Kasi po, para ma-prevent po yung mga bata, kasi may sugat yung mga apo ko. Siyempre, pagka lusong sila ng lusong, alam nyo naman ngayon yung may sakit na leptospirosis. Kaya ayaw ko namang makuan yung mga bata. Dahil sa posibleng pagtaas pa ng baha, inalerto ng BDRRMO ang mga residente at tumikas kung kinakailangan. Nakahanda naman daw ang relief goods na ipapamahagi sa mga residente. Sa ngayon, medyo tumataas yung tubig natin kaya yung ating mga constituents sa mababang lugar tumawag para mag-ask kung pwede na silang mag-evacuate. So ang barangay naman laging naka-ready, so kinuha na natin sila. Patuloy ang koordinasyon ng CDRRMO sa mga BDRRMO upang mabantayan ang sitwasyon. Kasama si Henry Dumincil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Ilang kabahayan sa Mangaldan, Pangasinan, binahana. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Pinasok na ng tubig ang loob ng bahay ni Mang Charito mula sa barangay Pugo, Mangaldan, Pangasinan. Itinaas na ang kanilang mga gamit para hindi maabot ng tubig. Mabilis daw ang pagtaas ng baha dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan bunsod ng hanging habagat. Napakababang lugar na ito, ma'am. Kaya kumusta ang sitwasyon po ninyo? Pinasok na rin po sa loob ng bahay? Opo, ma'am. Panasok na. Pero kaya tiyagaan na lang kasi wala naman magagawa, ma'am. Ilan pang kabahayan sa bayan ang apektado ng baha? Hindi ka makakatulog, baka papasok na doon sa loob. Sa monitoring ng PDRRMO, nakakaranas din ng baha ang ilang bahagi sa barangay ng Kalasyaw, Binmalay, Lingayen at Dagupan City. Sa Kalasyaw, 15 barangay ang apektado ng pagbaha. Mahigpit ang monitoring ng MDRRMO sa Marusay River na ngayon ay nasa above critical level na. Tataas pa ang baha kung aapaw ang ilog. Kaya nag-abiso ng MDRRMO ng preemptive evacuation. In case po na kailanganin ng ating mga kababayan na lumikas, nakahanda naman po ang ating evacuation center. Nakaranas naman ng flash flood kahapon, September 5 sa Aguilar, Pangasinan. Nalubog sa baha ang kalsada at binaha na rin ang loob ng palengke sa bayan. May mga residenteng inilikas. Ito yung nangyayari doon sa mga mountainous areas, yung mga hilly areas. Opo. Dahil yung mga rainwaters from the bundok sa kanilang lugar ay bababa ito. Nananatili sa red alert status ang Pangasinan PDRRMO para mabantayan ang sitwasyon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, kumpara nitong mga nakalipas na araw, bahagyang mababawasan ng malawakan at matitinding ulan sa bansa.
Sa ngayon, minomonitor ng PAGASA ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa northeast ng Luzon. Nananatili namang mababa ang tsansa nitong pumasok sa PAR o makaapekto sa bansa. Samantala, yung cloud cluster o yung kumpol ng mga ulap naman sa silangan ng Luzon, posible ring maging LPA sa mga susunod na araw. Patuloy namang pinapalakas ng bagyong Yagi o yung dating bagyong Enteng sa labas ng PAR ang hanging habagat na nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may mga pag-uulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama na dyan ang Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Provinces, Pangasinan, Zambales, Bataan at iba pang bahagi ng Central Luzon. May malalakas na ulan pa rin sa ilang probinsya kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin na ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ilang kalsada sa Candaba, Pampanga nagmistulang ilog dahil sa baha. May ulat si CJ Turida. Nagmistulang palaisdaan ng Candaba San Miguel Road at Candaba Baliwag Road sa Pampanga. Umapaw kasi ang ilog dahil sa walang humpay na pag-ulan na bunsod ng hanging habagat. Inabisuhan ng mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta. Baha rin sa barangay Pangkalara at Dulong Ilog. Maging ang harapan ng munisipyo, hindi rin nakaligtas sa baha. Ayon sa MDRRMO, 15 barangay sa Candaba ang lubog sa baha. Tumataas po kasi currently yung tubig ngayon, so it will take mga 5 more days pa po siguro. Pinadapa ng ulan ang ilang palayan sa San Pedro, Palcarangan, Lubao, Pampanga. Nakatagdasan ang anihin ng mga palay sa susunod na linggo. Mahigit 60 pamilya sa Olongapo City ang inilikas upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente na nakatira sa mga high-risk area. Nanalasa ang buhawi sa barangay Loklok, Palawig, Zambales noong Martes. Nawalan ng yero ang ilang bahay. Nagkalat din ang mga nasirang puno. Ang sabi po ni Kapitan, meron daw pong buhawi na naglipad doon sa puno. Tsaka may mga ilang bahay din daw po malapit sa National High School ng Loklok na natanggalan din daw po ng mga yero dahil sa buhawi. Sa tala ng Office of the Civil Defense Region 3, as of September 5-6 a.m., nasa 160,359 families o katumbas ng 534,535 individual ang apektado ng walang tigil na pag-ulan sa rehiyon. CJ Turida, One North Central Luzon. Samantala sa video na ito nakuha ng isang concerned citizen, makikita ang isang lalaki na hila-hila ang isang aso sa isang bahagi ng barangay Buyagan sa La Trinidad, Benguet. Kuha yan alas 3:50 ng hapon noong September 5 kung saan makikita na masaya ang aso dahil ang alam daw nito nagbo-walking o magbo-walking sila. Pero pagdating sa lugar kung saan kinakatay umano ang mga aso, mapapansin na nakaramdam ng takot ang aso at nagpupumiglas. Makikita rin sa video isa pang aso na duguan at patay pero pinalo pa ng isang lalaki roon. Hindi na nakuhanan ng video pero isinunod daw na kinatay ang puting aso. Madalas daw na nagkakatay ng aso roon at ginagawang pulutan. Nai-report na raw sa otoridad ang insidente na mahigpit na kinokondena ng mga animal lover. Nakatakdang magsampa ng reklamo ang grupong Fervent Animal Rescues Foster Sand for Adoption kontra sa mga sangkot sa insidente. Mga kapuso, mala mini rice terraces naman ang makikita sa Paway Rice Field sa Barangay Umnap, Malibkong, Abra. Ekta-ektaryang sakahan ang matatanaw mula sa Banukalan Road. Nasa pagitan ito ng luntiang kabundukan at mahabang ilog. Relaxing ang view at perfect umanong pasyalan tuwing Burr months kung saan kitang-kita ang berdeng kulay ng mga palay. Ang Paway Rice Fields ay sumasalamin sa kasipagan at katatagan ng mga residente sa lugar. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sitwasyon sa mga palengke sa Dagupan City ngayon nakakaranas ng malalakas na pag-ulan. Ating alamin sa live report ni Claire Lacanilaw Dungka. Claire?
Chris, andito tayo ngayon sa Malimgas Public Market sa Dagupan City at ngayon nga nakararanas nga ng pag-ulan dito sa pamilihan. At mapapansin nyo na kakaunti lang yung mga namimili dito sa pamilihan dahil nga sa nararanasang pag-ulan. Ayon sa ilang mga negosyante, bukod sa matumal na bentahan, ay iniinda rin nila yung madalas na pagkasira ng kanilang mga paninda dahil nga madalas na mabasa ng ulan. At nagtanong-tanong tayo sa ilang mga negosyante, may mga nagtaas o bumaba yung kanilang mga presyo ng kanilang mga paninda. So price update tayo muna mga kapuso. Sa ngayon, ang mantika ay umaabot sa 95 pesos ang kada litro. Ang asukal ay umaabot ngayon sa 85 pesos ang kada kilo. Ang sibuyas naman nasa 90 to 100 pesos ang kada kilo. Ang bawang nasa 140 to 160 ang kada kilo. Ang luya naman nasa 160 ang kilo. Ang kalamansi nasa 50 pesos ang kada kilo. Ang siling pula naman ngayon ay umaabot sa 350 pesos ang kada kilo. Ang siling haba ay nasa 120 pesos ang kada kilo. Ang patis naman nasa 50 pesos ang kada litro. Maging ang bagoong ay nasa 50 pesos ang kada litro. Ang itlog naman ay umaabot sa 750 yung pinakamura at yung 9 pesos naman yung pinakamataas na presyo ng kada piraso ng itlog. Ang presyo naman ngayon ng bigas sa regular milled rice ay umaabot ngayon sa 47 pesos ang kada kilo at ang well-milled rice ay umaabot ngayon sa 51 pesos ang kada kilo. Inaasahan nga ng ilang negosyante na magtataas pa ang ilang mga pangunahing bilihin dito sa Malimgas Public Market. Gayon nga na nararanasan pa rin yung pag-ulan dito sa pamilihan at patuloy ang paalala ng otoridad na maging mapanuri sa kanilang binibiling produkto dito sa pamilihan ngayon nga na nakararanas nga ng pag-ulan. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City, Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Suspensyon ng klase sa 43 bayan at 4 na syudad sa Pangasinan ipinatupad ngayong araw September 6. Naritong report. 43 bayan at 4 na syudad sa Pangasinan ang nagsuspindi ng klase ngayong araw September 6 dahil pa rin sa nararanasang sama ng panahon bunsod ng hanging habagat. Dahil sa pag-uulan, binaha ng ilang paaralan sa probinsya gaya sa Salay Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan. Sa gate pa lang, makikita na ang naipong tubig. Mas mataas ang baha sa Longos Elementary School sa San Fabian, Pangasinan. Taon-taon itong nangyayari to pag umuulan, kawawang bata. Tuloy-tuloy ang monitoring ng PDRRMO sa iba't ibang bayan sa probinsya na apektado ng pagbaha. Minomonitor din ang binabahang paaralan. So far, nakaroon lang ng suspension because of inclement weather para sa protection ng mga bata. Although, nag-active pa tayo ng report on kung mayroong mga reported na school na failures. Samantala, maaari naman umanong ipatupad ang modular learning sa mga paaralan na walang pasok. Dahil sa masamang panahon, nakatakda ring mag-ikot ang DepEd Region 1 sa mga lugar na lubos na apektado na nagdaang bagyong Enteng at nararanasang hanging habagat. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na ibalik na sa Pilipinas. Tutukan sa report. Pasado alauna, kaninang madaling araw nang lumapag sa isang pribadong hangar sa General Aviation Area ng NAIA sa Pasay, ang eroplanong sinakyan ni dating Mayor Alice Guo. Tumagal ng halos 4.5 oras ang biyahe nila mula sa Jakarta, Indonesia. Pagbaba ng eroplano, sumailalim si Guo sa proper documentation at booking procedure, pati medical at physical examination. Inihain din sa kanyang arrest warrant ng korte sa Tarlac. Matapos niyan ay nagkaroon ng press conference na pinangunahan ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. at PNP Chief Police General Romel Marbil. Dito iniharap sa media si dating Bamban Mayor Alice Guo. Maikli na ang buhok, naka-face mask at nakasuot ng orange na t-shirt na may sulat na CIDG detainee. Pasulyap-sulyap lang siyang nakukunan ng kamera dahil nakatalikod siya sa halos buong press con. Ayon kay Abalos, binigyan ng Indonesian authorities ang Pilipinas ng hanggang alauna ng madaling araw para masundo si Alice Guo. At kung hindi ay pakakawalan siya.
Dahil sa panahon na yun, agad tayo naghanap ng eroplano. No? Kundi hindi tayo aabot sa mga flight. May kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Tinuulit ko, no, ni Cinco, wala hong ginastos ang pamahalaan dito. Paliwanag na Abalos, nagtungo sila sa Indonesia na walang kasiguraduhang maiuuwi nila si Alice Guo. Pero bago pa man lumapag pabalik ng Pilipinas, naghayag daw ng sumbong si Alice Guo sa PNP at DILG ukol sa natatanggap nitong death threats. Inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin. Importante lang, ituro mo ang mga taong malalaking ito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na rito at matapos na ito. At andito ang pulis para proteksyonan siya ang kanyang buhay. Sabi ni Guo sa may klinyang pahayag, Ino-confirm ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, good news po sa mga motorista dahil inaasahan ang bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nasa 1 peso to 1 peso and 30 centavos ang inaasahang tapyas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 1 peso naman hanggang 1 peso and 30 centavos per liter sa diesel at maaaring umabot po ng 1 peso and 35 centavos sa kada litro naman ng kerosene. Bunso dito ng mababang demand ng langis mula sa China at US. Sa kabila naman ng nararanasang sama ng panahon, tuloy pa rin ang rehabilitasyon sa gumuhong bahagi ng Halsema Highway sa Bugyas, Benguet. Pahirapan din ang pagdaan ng mga motorista sa ginawang detour dahil bukod sa one-way, maputik pa dahil sa nararanasang pag-ulan. Kaya madalas, nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan sa lugar. Nakaantabay naman ng mga pulis sa lugar upang manduhan ang trapiko. Umaabot sa 1 oras ang itinatagal ng traffic bago makalusot sa ginagawang pansamantalang kalsada. NCAA basketball teams nagpakitang gila sa pictorial para sa NCAA Season 100. Naritong report. Sa pictorial pa lang para sa Centennial Season, nagpakitang gilas na sa kanilang pambihirang basketball skills ang 10-member schools ng National Collegiate Athletic Association o NCAA, gaya ng Benil Blazers. Animo! Benil! Bawat isa po sa amin talagang gusto mag-champion. EAC Generals. Fuego General! Mas marami na dagdag sa team namin so mas kampante kami. Mapua Cardinals. Viva Mapua! Gotta come back harder and stronger talaga. At San Sebastian Golden Stags. Bravo, Baste! Mas preparado po kami ngayong season na to. Ang Perpetual Altas, teamwork ang focus. Fuego! Altas! Wino-work namin na maging cohesive kami lahat. Habang tiwala naman sa team at gabay ng head coach ang Arellano Chiefs. Head to the Chiefs! Gigil kaming lahat ngayon bumawi. Ang host noong season 99 na JRU Heavy Bombers, may mahalagang mission daw ngayong Centennial Season. Gagawin namin yung pinaka-best namin para sa season na darating. Redemption din ang goal ng host school ngayong taon na LPU Pirates. Viva Pirata! Sobrang sakit din ng nangyari ng last season. Babawi kami talaga. Pero ang mas gigil daw sa lahat na mag-bounce back, ang dating champions ng season 97 at 98 na Letran Knights. Siyempre arriba, siyempre Letran! We're here to redeem ourselves, our team, and our high school, siyempre. Pero pagsisiguro ng defending champions na San Beda Red Lions, gagawin nila ang lahat para mapanatili sa Mendiola ang corona. Go to Beda, fight! We'll play really hard, and we will not give up the trophy that easily. Maghaharap ang San Beda Red Lions kontra sa LPU Pirates ngayong Sabado, September 7, 2:30 p.m. live sa GTV at Heart of Asia. Susundan ang tagisan ng Mapua Cardinals laban sa Benil Blazers via live stream sa NCAA Philippines at GMA Sports Online channels ng 5 p.m. Samantala, abangan ang pasabog sa opening ceremonies ng Season 100 mula sa Mall of Asia Arena na ipalalabas sa linggo, September 8, 10:05 a.m. sa GMA, simulcast sa Heart of Asia. CJ Torida, One North Central Luzon.
Mga kapuso, may listahan na po ng grand winners ng 10,000 pesos mula sa Dagupan, Cebu at Cagayan de Oro. Abangan niyo po ang pag-announce ng mga promo winner sa GMA Promos Facebook page. Mga kapuso, maging alerto po sa scam text. Tandaan na opisyal lamang na kinatawan ng GMA ang tatawag sa mga winner. I-follow po ang GMA Promos page para sa update sa mga winner ng Kapuso Kasiyahan Panalo. Salamat po sa mga viewer na sumali sa Kapuso Kasiyahan Panalo at manatiling tumutok sa susunod na promo sa GMA Promos Facebook page. GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nalunod sa ilog ang 4 na taong gulang na batang lalaki sa Olongapo City. Nakaalerto Claire Lacanilaw Dungka. Emosyonal ang pamilya ng 4 na taong gulang na si Charles matapos malunod ang bata sa isang ilog sa Olongapo City. Nakita ang bangkay ng bata pasado alas 9 ng umaga, ngayong araw September 6. Actually, natagpuan na siya ngayong umaga lang. Sa may barangay Kalaklan, dun sa may parang intersection ng dulo ng ilog tapos dagat na. Sa isinagawang search operation, nakita ang katawan ng bata. 4 na kilometro ang layo mula sa lugar kung saan siya huling nakita. Ayon sa mga otoridad, naglalaro raw ang bata kasama ang mga kaibigan ng mangyari ang insidente. Siyempre hindi pa namin makausap yung parents ng maayos. Ang kwento ay based dun sa mga nag-gather na information ay naglalaro daw yung mga bata sa tabi ng ilog. And then hindi confirm, it's either nadulas daw o naitulak yung bata. Nagpaabot ng paunang tulong ang city government sa mga naulilang pamilya ng bata at sinagot na rin ang gastusin sa pagpapalibing nito. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya sa sinapit ng kanilang kaanak. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang pamilya ukol sa nangyari. Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Arestado ang tricycle driver dahil sa pagtutulak ng iligal na droga sa Talugtog, Nueva Ecija. Nakatutok, CJ Turida. Arestado ang 24 anyos na tricycle driver sa drug bypass operation ng otoridad sa barangay Bayabasan, Talugtog, Nueva Ecija, gabi noong Miyerkules. Nakuha sa sospek ang 15 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng mahigit 12,000 pesos. Nakuhanan din ang sospek na tubong barangay Santa Catalina ng parehong bayan ng caliber 38 na baril at mga bala. Matagal na raw siyang minamanmanan ng otoridad dahil sa kanyang illegal na aktibidad. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang sospek na wala pang pahayag. Nagsagawa rin ng drug bypass operation ang pinagsanib persa ng PIDEA, NBI at PNP sa Baguio City hapon noong September 3. Maayos ang takbo ng transaksyon pero nang magkaabutan, biglang nakatunog ang mga sospek kaya tumakbo at nagawa pang tumalon sa bangin. Sinubukan pang habulin ng mga otoridad ang mga sospek pero hindi na nila naabutan. Naiwan ng mga sospek ang marijuana fruiting tops at marijuana oil na may kabuang halagang ₱250,000. Nakilala ang isa sa mga sospek sa alias Gerald na dati na raw nahuli sa parehong kaso. Patuloy ang investigasyon sa insidente. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Patay na at palutang-lutang nang matagpuan ng isang dolphin malapit sa isang beach resort sa harapan ng Freeport Zone sa Bataan noong Martes, September 3. Abot sa 4 hanggang 5 talampakan ang haba ng dolphin. Base sa inspeksyon ng mga otoridad, nakitaan ng sugat ang dolphin. Inilibing na rin ang dolphin. Samantala, isa pang patay na dolphin ang natagpuan malapit sa barangay Cabcaben sa parehong araw, September 3. Hindi pa tukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Sa iba pang balita, pagtatanggal ng mga bumara sa kanal sa City of San Fernando sa Pampanga, sinimulan na para daw maiwasan ang pagbaha. Naritong report. Madalas bahain ang Jose Abad Santos Avenue sa City of San Fernando, Pampanga tuwing nararanasan ang walang humpay na pag-ulan o bagyo. Pero wisyo ang dala sa mga commuter at motorista. Para maibsan ang problema, sinimulan ng linisin ang baradong kanal sa kahabaan ng Jose Abad Santos.
at bumulaga ang mga naipong basura at buhangin. Silted ang ating kanal. Nakita naman po nyo sa actual kung gaano ang basurang nakukuha natin. Nanawagan ng provincial government sa mga LGU na maging responsable sa pag-aayos sa mga drainage system upang maiwasan ang pagbaha. Hindi po pwedeng ilagay natin ang kanal, pababayaan na lang ho natin. Buksan ninyo, makikita nyo kung gaano kadumi yan. Tiniyak ng DPWH na patuloy silang maglilinis sa mga kanal para maibsan ang problema sa baha sa lalawigan. Aming best effort at yung aming suporta sa bawat isa para nga po sa ating objective na marinis po ating mga kanal at patuloy po mapadalo yung ating tubig po rito sa ating intersection na ito. CJ Torida, One North Central Luzon. At pagsisimula ng National Teachers Month, ipinagdiwang. Silipin sa report. Matagumpay ang 2024 National Teachers Month Kick-Off Program na ginanap sa Candon City, Ilocos Sur. Dinaluhan ito ng mga kawani ng Schools Division Offices at mga guro mula sa 17 rehiyon sa bansa. Ako ay masaya because this is my first time here in Candon, Ilocos Sur. Yung Department of Education ay binibigyang halaga talaga yung mga guro na nagsasakripisyo. Nagkaroon ng iba't ibang aktibidad, kabilang ang makulay na pagtatanghal ng mga estudyante at ilang guro. Sa isang bahagi ng programa, kinilala ang mga guro na may nagtanging kontribusyon sa kanilang mga paaralan. Ang mga parangal ay ginawad sa mga guro na nagpakita ng kahusayan at dedikasyon sa kanilang trabaho. We are proud to always able to find the best teachers in our country and highlight their success stories. Layon ng programa na kilalanin at ipagdiwang ang mahalagang papel ng mga guro sa paghuhubog ng kinabukasan ng bansa. Patuloy naman ang mga programa ng Department of Education para sa ikagaganda ng kalidad ng edukasyon. Sa ngayon, natutuwa tayo sapagkat lahat ng sektor ng ating Department of Education ay kinakausap at inaalam yung kanilang mga saloobin sa pag-develop ng ating mga policies sa Department of Education. Nagpaabot din ng mensahe si Department of Education Secretary Sani Angara sa lahat ng dumalo sa aktibidad. At tayo naman ho, nagtatrabaho tayo para sa kabutihan ng ating mga bata. Ang National Teachers Month ay isang taunang pagdiriwang na layong itaas ang kamalayan sa mga issue ng edukasyon at magbigay pugay sa mga guro sa buong bansa. Masayang ipinagdiwang ng mga guro ang selebrasyon ng National Teachers Month sa Dagupan City. Binigyang pugay ang lahat ng sakripisyo ng mga guro sa paghubog sa kaalaman at magandang asal ng mga mag-aaral. Maituturing na isa sa mga bayani ang mga guro na nagsisilbing pangalawang magulang ng mga estudyante. Nare-recognize ng ganitong event ang mga sakripisyo na binibigay ng mga guro para sa mga bata. Batid ng ilang guro ang iba't ibang hamon sa edukasyon, kaya patuloy ang kanilang pagsaliksik ng mga makabagong pamamaraan sa pagtuturo sa mga estudyante. Dapat lang nabigyan natin ng halaga ang ating mga bagong bayani. Bilang mga guro, hindi lang po kami tumatayong guro sa paaralan, parang second parent na rin po kami. Number 1 na po ngayon, hinuhubog namin ang values ng mga bata. Claire Lacanilaw, Dungka. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Happy National Teachers Month po sa ating mga guro. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.